Kasi itong neighbor ko dyan, ilang beses ko nang itinawag sa pulis. May humihiyaw kasi ang anak ko pa. Mami, nakakatakot. Sabi niya ganyan. Sabi ko, umiiyak. Parang may kumakalabog na mga furniture. Tapos humihiyaw yung babae. Itinawag namin sa pulis. Ang sasabihin pa naman ng pulis, itawag niyo sa City Hall para tumahimik sila. Ala, para hindi mo alam kung pinapatay na yung babae tapos ang gusto mo manahimik. Oh, alam mo, yun na talagang ko dito. Tapos makita mo, naku, hindi, parang minsan ako yung manggigigil. Alam mo tapos yung mga kilala kong mga ibang ajuma, yung mga Korean, kaya pala sa bahay nila hindi sila nag-invite dahil nahihiya sila pagdating ng asawa nila. We papopso. Panchan. Parang yung ang asawa nila nagiging parang nagiging utusan sa bahay. Tapos yung lalaki nagaganyan na Sabi ko, buti pala ang mga Pilipino pag abusado na ang mga asawa, pwede na silang tumakbo sa Pilipinas. Yung Korea pala, pag abusado ang asawa mo, hindi makialam ang nanay mo. Hanggat hindi ka patay, hindi makialam ang nanay mo, hindi makialam ang pulis. Pag isabi mo naman sa kaibigan mo, papahiyain ka nila. Ang gagawin nila, lalayo sila sa'yo, imbis na tutulungan ka nila. Pag sabihin mo naman na sa nanay mo, sasabihin ng nanay, Chamara, kanyang kure, yoja kure. Kaya kung ikaw ay pagbugbog sarado araw-araw, saan ka ba naman pupunta? Tapos, lalo yung mga ajuma, syempre, nag-quit sa para magsilbi sa asawa, after 20 years, nasa na 50s na yung ajuma. Paano pa siya magsimula? Ikaw 50 sa Korea na babae. Wala namang trabaho. Kukunin ka ba ng company? Hindi, aayawan ka lahat ng company. Kasi ngayon ka lang 50 ka na mag-apply ng trabaho. Paano naman yung babae? Tapos mag-asawa ka dito, ang gagawin. Mag-quit ka sa trabaho mo kasi magsisilbi ka sa akin na asawa mo at mga anak natin. Tapos silbihan sincerely ang asawa at anak. Pag 25 na yung anak, tsaka pa lang si mother, free na, may time na siya. Paano naman siya mag-start ng that age? Buti kung tulad ng Europe nga, kahit anong edad mo, walang pakialam, basta alam mo ang trabaho, i-hire ka. Dito, magbabase sa edad. Alam mo na talaga ako dito sa Korea na, naku, babae ang anak ko, wag ka sanang ma-inlove sa Koreano. Kasi, naku, kung ma-inlove ka sa Koreano, tapos bubugbugin ka, makukulong na lang ako. Alam mo, sabi ko talaga, ang mga anak natin na babae sa Korea, ayokong paasawahin ng Korean. Naku, ilan sa mga kilala kong Koreana, magbilang ka sa kilala ko, ilan ang matino ang asawa na, loving ang asawa. Siguro isa, dalawa, sa dami. Yung iba, tatahimik na lang, ay huwag kang magsalita, kasi magsalita ka, magagalit asawa mo. Parang yung asawa nila, parang sila criminal na laging parang pulis ang asawa nila, tapos sila criminal na ganyan. Bakit ka maging ganun? Asawa mo yan, pamilya mo yan. Walang peace of mind. Kaya pala yung mga ajuma, sana mamatay na yung asawa ko ng maaga. Yun na lang ang kasi hindi ka makalusot, hindi ka magsabi ka sa pamilya mo, sasabihin sa'yo, Chama, be patient, ganyan talaga ang babae, magpakumbaba ka, magbeg ka, please forgive me, kahit hindi mo naman kasalanan, wala ka namang kasalanan. Tapos punta ka sa pulis, hindi daw makialam dahil private affair daw yan. Saan ka nga naman maghingi? Sabi ko, buti din pala ang mga Pilipino nag-asawa ng Korean ay pwede silang tumakbo. Iniwan na lang ang Koreano kahit mawalan sila ng visa. At least hindi ka bugbog sarado. Yun ang ng mga Pilipino naman. Grabe. Naku, maalala ko lang yung ajuma dyan sa baba namin. Hindi ko makalimutan. Ito year na to. Itong summer. Summer lang? Oo, na lang ang pamilya na bakit hindi makontak. Bakit hindi makontak yung nanay nila ay yung kapatid nila. Tapos yun pala, binuksan yung itong pagdating doon sa loob, andun na pala yung babae patay. Kaya yun. Pinatay o nagpakamatay? Pinatay daw kasi nakita na internal organ ng na damage lahat. Tapos wala na yung lalaki. Nagpunta dito yung pulis na nag-iimbestiga kung kilala namin. Wala yung lalaki, hindi na makita. Tumakas, baka nandun na sa Pilipinas. Wala na. Empty yung nila. Ang bahay? Yung bahay, nandyan sa baba. Ilang beses na yan itawag.
Alam mo, mga pulis dito talaga, hanggat hindi ka mamatay, hindi ka papansinin. Kaya talaga kailangan ng prevention na bago mangyari ang lahat. Kaya yung mga Pilipina na nandyan sa mga Korean na asawa, pag talagang abusado, alis na, hindi ka matutulungan. Tapos, di ba, pag pupunta ka ng pulis, sasabihin sa'yo, punta ka ng Tamunha. Anong sabihin ng Tamunha? Magpakaano kayo para balik na kayo mag-asawa. Yun ang advice lagi. Kasi yun naman ang ano. Mag-beg ka na tanggapin ka uli ng asawa. Ikaw na nga nabugbog, ikaw pa yung magbebeg. I mean, nandyan na yung pagkakamali sa relationship. Pwedeng magkamali ka, pwedeng magkamali asawa mo, pero yung bugbugan na iba na yan. Eh, kung hindi na mahal ang isa't isa, pwede naman nang mag-divorce. Very easy ang divorce sa Korea. Bakit ka pa bugbog? Kutsini. Diba, Kat? O, tignan mo si Kat. O, yan. Kat. Ay, siya. Naka ano yan? Si Naka-video Pior. yan? Naka-live ka o ano? Naka-video lang to. Naka-video lang yan.